Pwede po patulong ako, ma'am. Ano po difference ng written assessment at output-based sa summative assessment? Hi, teachers! Hi, future operators! Kumusta? Kumusta? And now, let us know the difference of written assessment and output-based summative assessment. So, ito, pinag-aaralan ito sa assessment at lumalabas din ito sa board exam. As we know na napakahalaga nito at nagsiserve ito ng different purposes. At nagme-measure din ito ng different aspect ng pag-aaral ng bata. Kung natututo ba sila, may mga natututunan sila. And now, let's talk about written assessment. So, ano ba yung format ng written assessment? Typically, ito yung quizzes, tests, essays, or written assignment. And para saan ba ito? Ano yung focus nito? Of course, para ma-evaluate natin yung students' understanding, yung learning ng bata. May naintindihan ba siya? May natatandaan? Yung retention doon. At dito minimeasure yung cognitive skills like the recall, comprehension, analysis, and synthesis. So yung mga example ng written, yung mga multiple choice questions, short answers, problem-solving questions. And usually naman, sa pag-grade naman natin, of course, may clear na tama ba ito at mali ito. Ibig sabihin, objective tayo dito. Pag mali, mali. Pag tama, tama. And now, pag-aralan naman natin itong output-based. At ano naman yung format dito? So dito yung mga projects, presentation, portfolios, and yung mga demonstration. At ano naman yung focus nito? Kung kanina sa written, ang focus niya yung students' retention. Yung naiintindihan niya, yung mga natatandaan niya. Pero pagdating dito sa output, kaya nga output, eto na yung may ina-apply na si student. Ina-apply na niya kung ano yung natutunan niya. Which ina-apply na ito in real world or in a practical situations. At dito naman, ini-evaluate naman yung skill ng bata sa pagiging creative niya, critical thinking, problem solving, and yung application ng knowledge. At ang example nito, yung mga research, projects, laboratory, reports, presentation, yung artwork, and yung performance tasks. At paano naman ginigrade ang output? Dito nangangailangan ng rubrics na may criteria na pagbabasihan natin paano tayo mag-grade. And dito, subjective naman siya. Hindi mo masasabi na as in mali siya. So, subjective po siya. So, both etong, dalawang ito, mahalaga po sila pagdating sa pagbibigay ng comprehensive evaluation sa mga natututunan ng bata. Basta pag written, sinusulat, paper and pen. Pero pag output, applying na yan. Ganun lang po kadali. Pag ginagawa, anong sagot? Output-based. Kapag paper and pen, written.